Is wrong with the Marcos boys, mga kababayan? So, palitan muna natin ang ating thumbnail. Anong mali sa mga anak ni Marcos Jr.? And mukhang nagrereklamo na rin si Ngiwi, no? Dumadaing-daing na rin. Ngunit bakit? Nasaan ang Marcos boys? Hindi ko makita ang thumbnail nila. Sandali lamang mga ate at kuya, hinahanap ko lamang. Anong mali? Kung kayo ang tatanungin ko, anong mali sa mga anak ni Ngiwi Jr. at ni Ma'am Shi Wotod? May nakikita ba kayong mali sa kanila? Like personality-wise, behavior-wise? Where is it? Hinahanap ko yung pictures ng mga anak ni na Ma'am Shi. Oh. Kahit hindi nyo nakikita ang mga mukha nila, ayun, nakita ko. May napapansin ba kayong mali sa mga anak ng the first, ano ba tawag sa kanila? First children, first sons, 'di ba? Ang anak ng ang mga anak ng first family. May napapansin kayong mali sa kanila mga kababayan? Parang okay naman. Parang nothing wrong naman, no? But of course, I think everyone share the same sentiments naman with the first couple. Siguro marami sa atin ang pareho rin naman ang daing, no? Dito sa daing ni Ngiwi Jr. at saka ni Ma'am Shi, parang namumroblema sila sa kanilang tatlong anak. Anak ba talaga ni Marcos Jr. yung tatlo? Tatanong lang naman tayo. Okay. So, ang sabi dito, ang lagi naming itinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, bakit wala pa kaming apo? Kasi yung mga anak ni Mangga, I think yung mga anak ni Mangga may mga anak na rin. So may apo na si Mangga, no? Lola na si Mangga. Matanda na siya. Hindi lang halata kasi banat na banat. Oh, maraming minahi ka. Minahi ka. Oh. Tama yan, honey. Ay, parang sana all, yan ang Christmas wish ko. Parang tono ni Smugsy na, no, honey, you love this, right? No, honey, you can do it. You love this, right? So, ano nga ba ang mali sa mga anak ni Ma'am Shi at ni Pap Shi? Ayun nga, wala pa raw silang apo. Bakit? Bakit nga ba? Ano sabi dito ni Miss Maricar? Ay batet, anyari dun sa baby nung oh my God, totoo? Or magerd? So, okay, got it. Si Ngiwi Jr., lahat ng mga sinasabi niya, sabi ko nga, sa 10 sinabi, 11 ang kasinungalingan. Budol, lahat ng, diba, yung mga optics niya, kunwari magtatrabaho, kunyari busy, kunyari nagpupuyat, hindi matutulog, akala mo ang daming ginagawa at maraming accomplishments, nasaan? Ngiwi, ano na yung naging bunga ng iyong mga paggala-gala abroad, tama? Yung kanyang mga tour abroad, yung mga pag-i-invite niya ng investors. May nag-invest sa Pilipinas? Bilyones ang ginastos niya ron sa pagta-travel-travel. Ang tanong ko mga ate at kuya, may ROI na ba yung pagbiyahe-biyahe nitong Makati ang Talampakan na si Ferdinand Magellan Jr.? My God, alam nyo ba yun? Napanood nyo? Si Ngiwi ay nasa TV show ng US na Jeopardy. Na tinanong, teka hanapin ko ha. Dali. Para maipakita ko sa inyo. Baka makita ko yung article or yung video. Na-feature kasi sa game show in the US si Marcos Jr. At tinawag siyang Ferdinand Magellan Jr. Dahil nga siya ay lakwatsero, Makati ang paa, gala ng gala. Oh my God, nakakahiya ating. Okay, nakita ko. Ito, from Philippine Star. Ito ay, biro mo, 2023. Wala pang isang taon na nakaupo si Ngiwi. Tinawag na agad. Ang article na ito by Nick Garcia ay published noong February 23,
2023. 2022 umupo si Ngiwi. June 30, 2022. Ilang buwan pa lang after na sinulat itong article ng Philippine Star, 8 months. Wala pang isang taon. Bilang ka, June 30 umupo ng 2022. July, August, September, October, November, December. And then 2023 na, January, February. 8 buwan pa lang nabansagan na agad na Ferdinand Magellan Jr. Bongbong Marcos called Ferdinand Magellan Jr. in US game show amid foreign trips. Ibig sabihin, 8 buwan pa lang na nakaupo, gumala na ng gumala ang animal. I think dual purpose yun mga kababayan, or maybe triple purpose or multi-purpose or whatever. Kunwari, mag-i-invite ng mga investors, pero na-miss lang talaga niyang magpakasasa. Na-miss lang talaga niya yung lavish lifestyle. So, okay, bilang tayo. Eme-eme, ang objective ng kanyang kaka-travel ay mag-invite ng investors para may mamuhunan sa Pilipinas. Which hindi nangyari kasi nga, hindi talaga ka-ingga-inggan yung magnegosyo sa Pilipinas, no? Yung rule, no, yung foreign ownership, ganyan, plus yung risk na magulo kasi ang Pilipinas, baka mamaya hostage, makidnap pa sila or what. Mahal ang internet, hindi reliable ang internet, same with the electricity, sobrang ma-traffic, mahihirapan sa logistics, hindi ba? O sa pagta-transport ng mga needs ng mga negosyong pwedeng pumasok sa Pilipinas. Talagang hindi kaingga-inganyo para sa foreigner ang magnegosyo sa Pilipinas, mga kababayan, despite na mura yung ating manpower, mura ang pasweldo sa mga Pilipino, di ba? And of course, maraming Pilipino na pwedeng maging consumer ng mga produkto na yan na ipoproduce ng mga investors, no? Ganyan. O kung ano man yung kanilang ima-manufacture. So, hindi talaga kaingga-engganyo. So, yun ang unang purpose ng kanyang travel. Mainly is to invite investors. Second is na-miss nga niya yung kanyang lavish lifestyle na jet setter, gala-gala, no, party sa kung saan-saan. Maybe kasama na rin yung bembang thingy, di ba? Kung gagawa ka ng milagro, huwag kang gumawa sa Pilipinas. Gawin mo abroad para hindi mo booking, di ba? O what else? Baka nagdala ng mga gold bullion, right? Nag-transport na ng mga ninakaw, pera, ginto, mamahaling gamit sa loob ng palasyo, ganyan, antiques and whatnot. Hindi naman sine-check ang aeroplano ng mga yan. We don't know. O maybe yung mga na-unfreeze nila na mga, or mga na-defrost nila na mga foreign accounts nila, no, nakuha na rin nila, or maybe ililipat nila sa kung saan, or maybe ibinalak sa Pilipinas, we don't know. So napakarami talaga ng pwedeng ginawa ng mga to sa kakabiyahe. Maya't maya travel. Biro mo yung wala ka pang isang taon na tagurian ka ng Ferdinand Magellan Jr. or Mugger. So embarrassing. Ayan. In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips, a play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Alam niyo, hindi yan nasagot ng mga sumali sa Jeopardy. Wala nakasagot sa tatlong yan. Kasi nga, iniikot na niya ang buong mundo katulad ni Ferdinand Magellan, yung sumakop din sa Pilipinas na Portuguese na inutusan ng hari ng Espanya. Hindi po Spaniard yung unang 'di ba, sumakop sa atin, kundi yung Portuguese na inutusan. But of course, naging colony tayo ng Spain for 333 years. Madaling tandaan kung gaano katagal tayo naging kolonya ng Espanya, mga babayan. God's number, no? 333 or 333 years. Biro nyo, ang tagal nating inalipin ng Espanya kasi sila ay matatangos ang ilong, mapuputi, matatangkad. Therefore, tingin natin sa ating mga sarili ay mga patay gutom, mga timawa, mga alipin, no? Ganyan. So embarrassing talaga. Pero itong sinasabi, mga kababayan, no? Anyari dun sa baby nung nabuntis ng anak nyo. I think, Maricar, is pertaining to Alexa Miro. Tama? Yung starlet na hubadera, na girlfriend ni Sandro, nagkawalaan yun eh. And allegedly, nakabuo si Sandro tsaka yung Alexa. Totoo ba to, Sandro? Nakabuo kayo? Kasi based dito sa sinabi ni Maricar, mukhang nakabuo kayo pero pinaagas niyo. Oh my God.
So ano 'to, nagdadrama lang si Nangiwi at si Butod na, "Ay, ang wish talaga namin ano nagpapa-cute na naman yung mag-asawang ito, mga ating nagpapabebe na naman, "Ay, bakit po wala pa kaming apo?" Ayaw mo 'no, hindi ka matatawag na lolo, hindi ka pa naman mukhang lolo kahit na tuyot ka na, eh. Nagpupumilit ka maging bagets, hindi pa naman nagre-recede yung hairline mo, lahi niyo naman na mababa ang hairline, therefore hindi ka papanutsa 'no, nagkukulay ka ng buhok, pareho kayong mag-asawa just to pretend na wala ka pang puti, pero tad-tad ka naman na ng uba 'no, dai-dai mo naman ng gray hair na. Oh, anyway, nasa public office kayo, therefore kailangan siguro talaga yan na magmukha kayong fit pa rin to rule, no? Bata pa and hindi pa uugod-ugod or wala pang dumudugong gums or something. Bakit wala pa kaming apo? Ano ba yan? Gustong-gusto na namin magkaapo eh. Sasabihin naman ng interviewer halimbawa, Nako, ba't kayo nagmamadali? Ang bata-bata niyo pa kayang tingnan. Lalo pa si Ma'am Shi, lagi yung nagpapa-edit ng photo para neneng-nene, di ba? Sasabihin ni Ma'am Shi, naku, ano ba? Hindi, gusto ko na talagang maging lola kahit na hindi pa ako mukhang lola. Kahit mukha pa akong 20 years old, excited na ako na magkaapo. Puki ng ina. Parang wala nang sasabihing maganda parang lahat na lang ng ilalabas sa bibig, alam nating etchos, no? Mambubudol kasi eh. Right? Lahat ng sasabihin, lahat ng gagawin, hindi tayo maniniwala, no? Ko, kagigil. Ano sabi ni Ngiwi, may makukulong, may ipakukulong bago magpasko. Ang nakakulong lang si Sara Diskaya, may napakulong ka ng politiko, Ngiwi? Wala pa. Palibasa, ang sabi nga po, ang gobyerno ng Pilipinas ay isang malaking sindikato. Sa buwatan ito mga ating. Wala pang nakukulong na politiko. Magpapasko na, mamayang gabi, Noche Buena na. Si Sara Diskaya lang ang pinakulong. At least natutupad yung pangako niya na may makukulong. Ating hindi big fish, si Sara Diskaya, frontliner yan. Okay, contractor yan. Sa buhatan ito, sindikato ito. Kasabot ang COA, kasabot ang mga bangko, kasabot ang mga buhaya. Sino ang mastermind? Huwag na kayong tumingin sa malayo. Kitang-kita nyo ang mastermind, mga ate at kuya. Right? Hindi lang kasama yung isa pa. Oh, tapos ganito nagpapa-cute, "Ay wala pa rin kaming apo, hindi pa rin kami lolo't lola." Ina niyo! Besides siguro mga kababayan, ang mga generation ngayon, hindi katulad ng mga naunang henerasyon na tipong 15 anyos pa lang, 16 ay nagkakabuntisan na, tama? Lalo na yung mga baby boomers. Inabot ko yung mga batch na ganyan eh. I think I have uncles and aunties, mga kababayan na no, 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 no. I think yung batch ni na papa. Kasi si mama, ang alam ko, nagsama si mama at si papa, 17 yung nanay ko. Kasi bagets pa yung nanay ko eh. Younger looking naman ang nanay ko. No? 17 si mama nung nag-asawa. Pero ipinanganak ako, 18 na si mama. 18 or 19? Maybe 20 na nga eh. I forgot the difference sa edad namin ni mama. But I think, pinanganak ako ni mama, 20 years old na nga yata siya. Check ko na lang yung edad namin. Pero gano'n, no? Maaga si mama, no, baka 18 si mama nag-asawa. Legal age naman, 18, pero ako pinanganak 20, gano'n. But yung mga pinsan ni papa, mga kapatid, or maybe yung lola ko na, yung tipong mga 15 anyos pa lang. Parang in-arranged marriage na. I think yung mga lolo't lola na namin yan, ano? If not the titos and titas, gano'n. And ngayon, mas bata, habang bumabata yung mga generations na ito, say millennials, lalo na yung mga millennials, parang hindi pa nag-aasawa yung ibang millennials. Shoutout sa mga millennial na nanonood, no? Yung mga pinanganak ng 1980s and and later, after 1980s. Pero yung mga 1980s, no, ay hindi lahat, may mga classmates kami na ganyan na hindi pa rin nag-aasawa mga ating. Or mga schoolmates na mga 1980s, hindi pa sila nag-aasawa. O, edad 40 na yan, di ba? Wala pang asawa. Takot. Bakit? Takot. Ang mga millennials ay takot na mahirap ang buhay, mag-aasawa, kita nila sa mga magulang nila na ipinanganak noong 1960s or 60s. Yeah, right? 60s, 50s. Na ang hirap ng buhay.
Ba't mag-aasawa? Diyos ko, hindi ko pa nga sasabihin ng mga millennials. Hindi ko pa nga nagagawang stable or financially stable ang sarili ko. Mag-aasawa na ako. Hahanap na ako ng pakakainin ko rin. Ay, hindi na, oy. Maggagala muna ako abroad. Mag-trip, di ba? Magta-tour abroad muna ako. Hindi ko na magagawa. Di ba may mga ganyang mindset kasi mga bagong generation, mga kababayan. Lalo na siguro itong mga Gen Zs or Generation Alpha, hindi agad nag-aasawa. And I think yung anak ni na Ma'am Shi at ni Pop Shi ay mga millennials, lalo na si Sandra. Pero ano sa tingin niyo mga kababayan, pinaagas niya nga yung anak nila ni Alexa Miro. Apo na nila yun Bakit ayaw? At sino ang may ayaw? Sa dalawang ito, sino ang may ayaw kung sakaling nakabuo si Sandra at saka si Alexa? Sino ang ayaw na ayaw nilang malay? Maganda si Alexa Miro kahit paano mga kababayan, matangkad, payat. Mukhang may Japanese blood. Taga Cavite, maganda siya, artista. O ba't ayaw? Anong mali kay Alexa? Maganda nga artista pa. May potential na sumikat, no? Pero hindi talaga sumisikat, parang mahirap magpasikat ngayon ng artista. Lalo ngayon ng mga tao ayaw tumunga sa harapan ng TV or manood ng sine, no? Ang mga matatandang generation lang ang mahilig sa sine. I think yung mga bagets ngayon, hindi nila feel ang sinihan. I don't know. Pero ako gustong-gusto ko lagi manood ng sine, mga kababayan, no? Super na-appreciate ko ang pinilakang tabing thingy. So, anong mga kadramahan ito na, hindi pa kami nagkakaupo. Gustong-gusto na namin. Parang pabebe. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan, ano ang mali sa kanilang mga anak? Is it just because, katulad yan, baka millennials nga, di ba? Kailan pinanganak si Sandro? 1990s? O millennial nga. What about the other two, mga kababayan? Dalawang anak, itong bunso na si Vinny na pinakamatangkad, baliktad ang pinakauna, yung panganay, pangalawang matangkad konti, ang pinakabunso ang pinakamatangkad. Mabuti pumayat itong bunso, mga kababayan. Because itong si Vincent Marcos, nung tumira to ng Singapore, tumaba naman talaga ng bonggang-bongga. Dahil masarap ang pagkain sa Singapore, no? Maraming resto, maraming cafes, no? Sarap kumain. Shoutout sa mga nasa Singapore. So tumaba naman daw siya ng bonggang-bongga. Pero pag uwi sa Pilipinas, sa sobrang kahigpitan ni Lisa Smugs tuloy, ni Ma'am Shi, sa sobrang higpit niya, pinapayat talaga niya yung anak niya, no? And pumayat naman yung bunso. Kasi kailangan nila yan, no? Ayaw ni Lisa Smugs na malalait yung kanilang pamilya. Bakit ang mga anak mo payat ang payat ang panganay, ang pangalawa patpat, tapos ang bunso naman, teletabi. So ayaw ni Ma'am Shi malait, talagang disiplina niya yung bunso niya, di pumayat naman, gumandang lalaki lalo. Ano ang mali sa kanila, mga kababayan? Wala naman sigurong baog, right? O si Sandro daw, nakabuo naman. Yung pangalawa, gwapo naman. Pero sabi ni Miss Marlica, parang lutang daw yan. Parang sabog daw yan lagi. Ngisi-ngisi lang. Crush ko talaga yung pangalawa, mga kababayan. No? Tangkad, tapos gwapo. Mistiso rin. Kaso mo may bisyo yata. Si Sandra kaya may bisyo? Alam niyo mga kababayan, nakausap ko yung dating tao ni na Ma'am Shi. No? Tumiwalag na rin sa kanila. Sa 3 anak daw, kahit paano yung pinakamabait, bunso, si Sandra daw at yung pangalawa, suplado, masama ugali. Si Sandro nga raw, laging abugbog niya yung pangalawa. Yung dalawang yan, siya yung pinakamaliit, pero para siyang hantik, no? Para siyang langgam, mapanakit. Saan nakuha ni Sandro yung alleged pagiging mapanakit niya? Kanino niya naman na kaya sa dalawa? Kasi panganay siya kumbaga siguro yung pangangatwiran ni Sandro. Panganay ako. Kahit mas malalaki kayo sa akin, kaya ko kayong bugbugin. Baka ganun, no? Si Ma'am Sherry, ganun siguro kay Ngiwi. Maliit ako, mataas naman ang pinag-aralan ko, hindi katulad mo. Kaya kapag sinabi kong ibuka mo ang lubay, ibuka mo. Ipasok natin ang Mr. Tubig. I think I can take it. Sasabihin, hindi! Honey, kaya mo ite. Ushk! Si Ma'am Shi ang nasusunod, no? Kahit maliit siya, mukhang dominatrix yata si Ma'am Shi, ano? Tama ba? Dominatrix. Dominatrix si Ma'am Shi. Yung tipong no? Yung siya yung under desire nga niya si Ngiwi. Tama ba Ngiwi? Under desire ka ba?
What if yung pagiging dominante ni Ma'am Shi nagkaroon ng psychological effect sa mga bata? No? What if ganun? Nakita na nila yung kanilang tatay ay kayang pitik-pitikin ni Ma'am Shi. And sabi nila, baka ganun yung mindset ng mga bata. I don't know, I won't settle early, no? I will enjoy my bachelor life or whatever. I will enjoy my, 'di ba, independence, ang pagiging single. Kakamkam muna ako ng bilyones na insertion. Baka ganun, no? What do you think? Oh, bakit kaya ayaw pa nila mag-asawa? At kung nakabuo si Sandro, sino ang nag-decide para patanggal yon? Was it a consensus or a mutual decision? Kung nakabuo man si Sandro? At ba't ayaw nilang madagdagan agad ng lahi? Maybe, itong eksena nila, pa-baby talaga. Nagpapa-baby lang yung mag-asawa. Ang gusto siguro nilang i-portray ay sila ay youthful family. Na ang mga anak nila, mga gwapo, and bata pa, therefore, mga single pa. Plus, ang mag-asawa ay bagets pang tingnan, lalo't magaling magpa-edit ng leeg at ng tiyan. Bata pa sila, no? Or maybe, totoo rin naman na gustong-gusto na nila na magkaapo. Pero ang tanong nga, bakit pinatanggal kung totoo? Ay, munti ka na magkaapo. Hindi ba nila gusto ang lahi ni Alexa Miro kung nakabuo man? Yung girlfriend ni Sandro? Ayaw ba nilang malahian ng parang kung ang personalidad ni Alexa ay may pagkapokpok, ganon? Ayaw ba nila malahian ng kalandian? Anong dahilan, mga kababayan, kung totoong nakabuo si Sandro at yung Alexa Miro? Bakit itong dalawa kapitag-pitagan? Hindi ba ito naglalaro ng tusok-tusok sa Beverly Hills? Hindi ba sila maharot? Hinahamon nga pala ni Miss Maharlika to tsaka ni Dean Che, sige, kasuhan nyo kami. Sabihin yung peke, yung video na kailan kaya ilalabas, no? Yung video with Mr. Tubig, aabangan nyo ba? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.